Daan-daang super health centers na naitayo na ang nakatenga pa rin ayon sa report ni Health Secretary Ted Herbosa sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kaya iimbestigahan yan ng DOH. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong detalye ng inireport ni Secretary Herbosa sa ICI? Pops J, 300 super health centers ang tag as completed at ready for occupancy na ang hindi pa rin napapakinabangan ng publiko. Ayan ang ibinunyag ni DOH Secretary Ted Herbosa sa kanyang pagdalo sa Interagency Coordination Meeting dito sa Independent Commission for Infrastructure. Mula 2021, nasa 878 super health centers ang napondohan sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program ng pamahalaan. 365 sa mga iyan nananatiling under construction at 196 ang operational at 17 ang partially operational. Pero ang ikinabahala ng Department of Health ay ang 300 super health centers na tapos na ang konstruksyon pero hindi pa rin nagagamit ng publiko. Isa raw sa mga hamon sa pagbubukas ng mga ito ay kawalan ng koneksyon ng tubig at kuryente, maging ang pag-hire ng mga medical professional na gampanin ng local government units. Tinatayang 171 sa mga ito ay nasa Luzon. Ayon kay Herbosa, makikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mga local government unit, maging ang regional offices ng DOH para bigyang linaw ang issue. Maglulunsad din ang ahensya ng Citizens Participatory Audit para malaman pa kung saan pa mayroong nakatenggang super health centers sa bansa. Samantala, sa ikalawang pagkakataon, muling humarap sa ICI si Navotas Representative Toby Tiangco. Aniya, hindi lamang sa flood control projects ang focus ng pagdinig sa komisyon, kundi ang iba pang infrastructure projects ng pamahalaan at ang budget process nito. Kinalampag niya rin ang DFA para kanselahin ang pasaporte ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Narito ang kanyang pahayag. But the fact na nagkagulo doon sa Mendiola, that's already the start of a national security problem, di ba? Because people can take advantage of the anger of the public. So ano kung iniintay nila, di ba? Maliwanag naman yan eh. Pops J, ayon sa DFA, sang-ayon sa New Philippines Passport Act, maaari lamang kanselahin ang pasaporte ng isang individual ayon sa utos ng korte kung ang individual na may-ari ng pasaporte ay nagtatago sa batas o convicted na sa isang criminal offense at kung nakuha ang passport sa illegal na pamamaraan. Patungkol naman doon sa 300 na super health centers na hindi pa rin nagagamit, suportado ng ICI ang isasagawang investigasyon ng DOH patungkol sa mga ito. Pops J. Arles, uso ang flu tapos may health centers palang hindi mapuntahan ng publiko at nakatenga lang. Nasabi ba ni Secretary Herbosa saan sisimula ng investigasyon sa super health centers na yan? Pops J, tama ka dyan, usong-uso nga ngayon ang flu. At kanina sa pagdinig, press conference nito ni Secretary Herbosa, sinabi niya na mayroon nga na mataas na bilang ng mga influenza-like illnesses ang naitatala sa bansa na nasa 133,000 na, pero mas mababa yan kumpara sa record noong nakaraang taon na 155,000 na. Pero Pops J, ngayong linggo ay sinimulan na itong investigasyon sa mga super health centers na nakatenga lamang at kasama nga sa kanyang binisita kahapon ang super health centers sa Antipolo na first day naging partially operational sa kanilang pagdating at pagbisita rito kahapon. Arles, posible bang may panagutin sa pagkakatenga ng super health centers? Pops J, tama ka dyan, Ayan ang layunin ng DOH sa pag-iimbestiga nito at kaya daw makikipag-ugnayan na rin si Secretary Herbosa kay DPWH Secretary Vince Dizon para malaman kung paano nga ba ang proseso dahil sa 2024 daw, Pops J, yung mga proyekto ng DOH na may halagang 5 billion pataas ay DPWH na ang may hawak. Bukod pa dyan, makikipag-ugnayan din sila sa mga local government units na maaari na doon nakaposisyon o nakatirik itong mga hindi pa rin nagagamit ng mga super health centers. Arles, karamihan itong tinutukoy na 300 super health centers na hindi nagagamit sa nakaposisyon ito. Karamihan ba nandun sa malalayong lugar at mga liblib? Pops J, itong 300 super health centers na to,
ayon kay Secretary Herbosa, 171 sa mga ito ay nasa kapuluan ng Luzon. Oo. And then yung the rest nitong 300 ay nasa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi pa raw nila nakukuha yung mga eksakto na mga lugar nito at hindi nila naibigay sa atin ang impormasyon, pero asahan daw sa mga darating pang-araw at sa pakikipag-ugnayan sa mga regional officers ng DOH ay mas mabibigyang linaw at lalim kung nasaan nga ba ang mga ito. Kasi kung naalala ko, hindi tayo nagkakamali, ang layunin ng mga super health centers na yan ay mailapit ang serbisyo medikal dun sa mga nakatira sa liblib at yung mga barangay na mahihirapang makatungo dun sa malalaking ospital. Napakalaking epekto niyan, Arles. Tama ka dyan, Paps J, no? Kaya nga ayon kay Secretary Herbosa, parang sa ngayon, mahalaga talaga na matignan na nila ito dahil bilang ahensya ng pamahalaan, baka bumalik din daw sa kanila itong pagsisisi, no? Pagsisi ng taong bayan sa kung sino nga ba ang dapat managot dito. Kaya ngayon pa lamang daw ay inaaksyonan na talaga nila to at maging ang ICI ay suportado ang hakbang na ito. Alright. Arles, pumunta rin sa ICI ang Acting Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy na si Michael Kelleher, no? Para sa isang pagpupulong. Para saan ito? Ayon kay ICI Executive Director Brian Kithosaka, Paps J, ito daw ay parang getting to know lamang. Ito daw ay para malaman ng Embahada ng Amerika kung ano nga ba ang mandato ng ICI at ano ang kalagayan ng isinasagawang investigasyon nito at ano ang mga aksyon na maaaring gawin nito patungkol sa mga hindi lamang Paps J, sa mga flood control scandal ng pamahalaan, kung hindi sa iba pang mga infrastructure projects ng ating pamahalaan na maaaring may kaugnayan sa korupsyon. Dagdag pa ni Osaka, kasama kasi sa mga malalapit at commercial partner ng Pilipinas itong Estados Unidos. Pero other than that, wala naman daw ibang napag-usapan, kagaya na lamang ng malaking tanong ng taong bayan kung mapapauwi na nga ba itong si Zaldico na huling napaulat, no, sa kanyang paalam sa Kongreso na nasa Amerika siya para magpagamot doon. Ito, Arles, itinanggi ng Department of Justice na kinukonsidera nilang state witness si Congressman Martin Romualdez. Iimbitahan ba ulit ng ICI ang mababatas? Tama ka dyan, Paps J. Maging noong dumalo dito, no, si Romualdez sa unang pagkakataon sa ICI ay sinabi niya na, no, na walang mga balitang gano'n na pupunta siya sa DOJ at magiging state witness. Pero syempre sa paggulong na investigasyon ng ICI, mahalaga na timbangin kung sino nga ba ang karapat-dapat na state witness. Pero ayan, kinumpirma na ng DOJ na walang katotohanan ito at sa pagdalo naman ni Romualdez, inaasahan na sa Miyerkules, October 22, ay muli itong dadalo rito si Romualdez. At sa ngayon daw, Paps J, ay sinusuri pa rin ng ICI yung makapal na affidavit nito ni Romualdez at ang posibilidad na ipatawag kung sino mang mga personalidad ang nabanggit dito sa affidavit na ito ni Romualdez. Maraming salamat, Arles de los Santos.